Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. Magandang hapon. Wait lang bago tayo mag-start, may mga taga Cavite ba dito? Ah, yung taga Dasmariñas or kahit na malapit sa Dasmariñas, PM nyo nga ako sa Bungo TV FB page. May tatanong lang ako at kung pwede may hihingin akong pabor sana. Wala lang kung halimbawa gala kayo sa Cavite, 'di ba? Or kahit tatanong lang ako. Tatanong lang ako. Ah, kung pwede makahingi ng konting pabor, manghingi ako ng GCash. Hindi, joke lang. Hindi yun. Basta mag-usap tayo ha. PM kayo sa akin sa FB page ng Bungo TV. Anyway, speaking of ngayon no, kasi kagabi pa ito ni record. So ipapublish ko to 2 PM ngayon ng September 1, tama ba ako? Tama. September 1 ko Oy, bare months na. Merry Christmas sa inyong lahat ha. So, ngayon supposed to be yung hearing sa flood control projects na inimbitahan yung mga kontraktor. 'Di ba? Speaking of mga kontraktor, 'di ba, usong-uso ngayon or nagte-trend ngayon yung mga Disney princess ng Pilipinas. Na may nagva-viral na ah may nagva-viral na post nung Jello Alonte. Shout out kay Sir anong name mo, sir? Si Sir Christopher Abay, na-confirm niya naman yung Jello Alonte daw ay kapatid nung Jella Alonte. Anak ni Mayor Jel Alonte. 'Di ba? May post daw di umano pero hindi naman kinonfirm kung totoo ba to o hindi eh. Basahin nyo, no? Totoo ba, Jello Alonte nag-post ng... Kasi sometimes no, hindi na natin alam. Ito ha, hindi pa hindi pa confirm to na si Jello Alonte yung nag-post. Dapat, ang gusto ko lang sabihin dito, at least i-confirm muna. Kasi sometimes nararanasan natin, no, may kumakalat na balita dahil sa bugso ng damdamin natin, kung ano na lang ang masabi. Madalas yan sa mga sa mga supporter ni President Duterte Pag may ikinalat na balita na kunyari, sinabi ni ganito, no, kahit hindi naman totoo, paniniwalaan agad. 'Di ba? Hanggat hindi nababalita ng siguro mainstream media or hindi nako-confirm kasi yun ang natin yun ang magiging natin parang unang confirmation pag naano siya ng mainstream media. Ngayon, kung sumablay ang mainstream media doon sa pag-report, kasalanan ng mainstream media yun. Pero kung halimbawa sa mga post-post lang katulad nito, 'di ba? Parang parang kailangan i-confirm muna natin. Kasi dito parang rage bait ito eh. Sabing ganun daw di umano nung nag-post ng Jello Alonte. We're all going through something. Can we at least try to be kinder to one another? Ayun lang naman, I mean no harm to others if you will be kind to us and I assure you that I'll be kinder to you. Tapos meron pa ditong nakalagay dito, I just don't understand why some people have so much hate in their minds and bodies. I hope that if you ever make a hurtful comment, you can still sleep peacefully at night and smile knowing you've caused someone pain. We're still human din naman. We still feel hurt. And when it's too much, it cuts deep. 'Di ba? Then meron daw di umano dito, di umano ha, na pinost na yung Jello Alonte daw, good evening mga palamunin na basher. Marami nagagalit dito sa post na to pero
napakadam, kung totoo man to, no? Kung totoo man, napakadam naman nito na mag-post ka ng ganyan, men. Ang pinaka-the best nga, wala bang lawyers to or wala man lang bang nagsasabi dito na tumigil munang kakadaldal sa social media? Kasi, excuse me, napaka-dumb talaga nito, promise. Sobrang dumb na na mag-post ka, mag-rage bait ka ng ganyan. Kaya nga medyo nagdududa ako na hindi ito totoong account eh. Malamang dami to eh. I hope you never become the reason someone cries themselves to sleep or questions their worth asking why they weren't good enough. Kung tutuusin, kung halimbawa kung ako, no, iisipin kung totoo tong mga pinag-ano nito, lalo ako mabubwisit dito, men eh. Kung totoo man ito, no, yung I just don't understand why some people have so much hate in their minds and bodies. Kasi kung kukwestiyonin mo kasi yung galit ng mga tao kasi, ibig sabihin hindi mo talaga naiintindihan yung sitwasyon. 'Di ba? Hindi mo talaga naiintindihan yung sitwasyon. Para bang ang nangyayari ay ang tanga-tanga mo sa mga nangyayari sa paligid. 'Di ba? Actually, halimbawa kung ako yung naisalang, ako yung halimbawa nasa posisyon nila Jella Alonte, 'di ba? Mainit ngayon dahil nga sa issue ng Disney Princess ng Pilipinas, 'di ba? Parang lumalabas yung pamilya ko, puro nakaw ang yaman na pinagyayabang ko, parang ganon. Kung ako ay matured mag-isip, kahit ako pa si Jella Alonte halimbawa, maiintindihan ko yung galit ng tao eh. Kahit pa sabihin, syempre, i-defend nila yung sarili niya, hindi po totoo yan. Pero ang pinaka-the best talagang gawin, wag mo nang dumaldal. Actually, ang pinaka magagawa lang talaga nila, yung mag-deactivate ng account eh. After nun, wag nang dumaldal. 'Di ba? Kasi the more ka magde-defend sa sarili mo niyan, sarado na yung isip ng mga tao eh. Kumbaga, sa public kasi, guilty na kayo. Sa ayaw at sa gusto nyo, guilty na tayo. Kumbawa ako ang the best, wag magsalita. Kasi every time na magsasalita ka, ang gagawin ng mga tao, lalo na yung mga magagaling sa social media, magsasalita ng, hindi naman kami ganito, kakalkal yan na ipang sasampal dun sa sinabi mo. Kaya the best talaga wag dumaldal. Now, kung ito man ay totoo na galing sa legit na account na Jella Alonte, hindi wise ito. Lalo na ito, I hope you never become the reason someone cries themselves to sleep. 'Di ba? Or questions their worth asking. Yung mga naapektuhan ba ng baha? 'Di ba? Hindi nyo ba naiisip na na kayo yung reason kung bakit wala silang bahay, wala silang kung totoo man ito, no? 'Di ba? Kaya medyo ako dito medyo skeptic ako dito kung talagang si Jello Alonte yung bumanat nito eh. Kung totoo man, katarantaduhan ito. Di na lang manahimik muna no? 'Di ba? Ang the best kasi niyan, shut up muna kayo, total komportable naman yung buhay nyo. Hayaan nyo muna yung mga magulang nyo muna mamroblema. Total, if may makukulong man o magulang nyo yun hindi kayo 'di ba? Shut up na lang. Now, kung may mangyayari sa inyo hindi maganda, nabubuli kayo or na dapat magulang nyo yung doon, maging accountable doon. 'Di ba? Anyway, speaking of Jello and Jella Alonte, si Neil Arce, 'di ba, yung asawa ni Angel Locsin, mayaman din ito si Sir Neil Arce. Expresses support for Jella Alonte daw amid the recent criticism she has received. History would prove that I would be 100% supportive of bashing of the corrupt. So, sabi ni Sir Neil Arce, ano ba to? Legit na account, ang mukha naman legit siguro, 'di ba? Support daw siya na i-bash daw ang corrupt, but not Jella Alonte daw. I have seen her work hard for what she has and I have never seen a glimpse
of brattiness or privilege when I work with her. Let's continue calling people out, but let's also make sure we call out the right ones. Paano mo nasabi na na paano nasabi ni Sir Neil Arce na pinagtrabahuhan niya ng kung anong meron siya? Anong klaseng trabaho ba yung ginawa ni Jella Alonte? 'Di ba sobrang luxurious ng Kasi no-brainer ito na yung nakikita naman natin yung mga vlogs, tingnan natin yung mga ni Jella Alonte ha. Kahit na super mo, ano bang trabaho? Wait lang ha. Bago man ito makilala tong Jella Alonte, ano ba ito? Tingnan nga natin history ni Jella Alonte. Ano ba yan? Bago siya mag-PBB. Nag-PBB to, di ba? Tingnan nga natin Jella Alonte. Ano yung work na sinasabi? Ano ba naging work nito? Jella Alonte. Kasi kung wala namang yung asawa mo, si Angel Locsin, pag nag-luxury yun, maiintindihan namin. Ano yun talagang kilala yun Talagang yumaman talaga si Angel, di ba? Sa paghihirap niya. Pero yung ito, who is Jella Alonte? Tingnan nga natin. Kung yan ay dahil anak lang ng mayor, tapos sasabihin mo sa amin na itong mga karangyaan niya ay dahil pinagtrabahuhan niya at wala na siyang ibang to ha, natin. Ano ba history na? Influencer. One by one, the names of politician influencer children are being thrust into the arena of public opinion. Sino ba ito? TikTok darling siya. Budding actress under Rise. Artista din. Pero ba't parang hindi ko siya kilala? Instead of advancing only on her own merits, she now finds herself measured against the dynasty is a part of. Parang pinagtatanggol niya pa ngayong pagiging dynasty, di ba? Who is exactly Jella Alonte? Early life. Jella Alonte. Last year, Jella celebrated with adrenaline filled. So, nag-skydive siya. Walang nami-mention na dating Ano ba yung career neto dati? College Ateneo daw. She earned her bachelor's degree. Career. Ito, content creation. Her biggest platform is TikTok. She has amassed over 636,500 followers. And more than 20.6 million likes. Followers niya, wala pang 1 million. Diba? On Instagram, wala pa rin 200,000. Pero sila Kong TV, hindi ko nakikita na nagyayabang ng katulad niyan, men Ano yung work na sinasabi yung pagiging acting daw, Jella made her acting debut in the digital series adaptation of hit Wattpad story, over 326 million reads. Di ko rin alam yun. The Project daw, which premiered July. Recently lang ito Ang mga kinalkal sa kanya, yung mga dating niya Recently lang nagkaroon ng career ito Tapos nakapag-travel sa Paris na ganyan. Kahit sila Wamos nga na mas malalaki pang hindi naman ganyan ka-luxurious ang ni Wamos bumibili si Wamos sa mga sports car, no? Pero yung level nito, iba Wala, sorry ha. Sorry, hindi I don't know kung ano ba yung nakikita ni Sir Neil Arce na na nakita niya daw na nagtatrabaho ito. Na ma-match doon sa lifestyle na pinapakita niya. Asawa mo nga, hindi ganyan Kahit na sobrang sikat ng asawa ko, ng asawa mo si Angel Locsin.
Hindi ganyan eh. Hindi ko nakikita yung pagtatanggol niya. Hindi, correct me if I'm wrong, ano? Kasi kung base do sa career na nabasa lang natin, hindi siya ano eh. Okay lang sana kung ang mga travel niya dito lang sa Pilipinas, yung katulad nung kila Sir Just Clint, 'di ba? Yung pupunta sa ano. Pero yung yung shopping, then ano, hindi talaga eh. Hindi ko alam kung ano bang ano neto ni Sir Neil. Hindi talaga eh. Anyway, hindi kayo ano, anong argument ang mariraise nyo doon? Doon sa sinabi ni Sir Neil Arce na nagmamatch ba talaga? Kahit pa sabihin mo na ano, sa TikTok wala namang income yan, di ba? Wala namang monetization sa TikTok eh. At wala pa siyang 1 million sa TikTok eh. Doon sa acting niya, ano? Eh yung mga mas sikat pa nga sa kanya, hirap mag-shopping at mag around the world eh. Ginagawa naman tayong ano. 'Di ba? Well, eh, ano yun kung maipapakita niya ba yung kitaan diyan eh. Yun kasi ang problem pagka nasadlak sa expose yung pamilya mo. Kailangan talaga may mapatunayan ka. Next no, ito naman. Natatawa din ako dito eh. Wait lang ha, bago itong ano. Eh si Claudine ko, isa rin ito sa anong tawag dito? Sa Disney Princess. No? So according dito sa post, may ano daw, may friend daw ito si Claudine ko. Sana ba dito? Meron ditong ano eh, yung sinasabi daw nung yung best friend niya daw ay nagsasuffer na daw siya sa anxiety and depression. Ayan oh. Claudine ko is suffering from anxiety and depression as said by her alleged best friend. So, hindi pa naman confirm. Guys, please spare Claudine. She doesn't know nor is she involved in the ghost project. She's innocent and such a beautiful soul to be dragged into this issue. We get it. Galit kayo kasi akala nyo tax money niyo yung winawaldas niya. But no, she is a hardworking girl. I know that. Right now, Claudine is already suffering from anxiety and depression. Ito, ewan ko, malay mo, rage bait na naman ito, no? Malay mo, fake account na naman na nagpapanggap ito na ganyan. Pero, nakakatawa eh. Diba? Then suddenly, this week lang, nakita siya sa England na trip kasama yung friends niya. Pang ano niya siguro ng anxiety yan, ano? Pagka halimbawa, syempre, na-depress siya sa mga issue, kailangan bakasyon tayo sa sa England. Ay, naku, Pilipinas. Hindi talaga mapigilan. Ito confirm ito eh. 'Di ba? Naispatan daw siya sa England trip with friends. Siguro hindi niya naman post, pero may nag-tip. 'Di ba? Pag ganyan, di ba kayang manahimik na lang muna? Para talagang hindi na hindi nila kaya talaga na hindi magpasarap eh. Ay, ako, Diyos ko. Diyos ko naman, Pilipinas. Ano ba nangyayari sa atin? Ito, may pahabol, no? Ito, si River Joseph naman, yung boyfriend ni Jella Alonte, is also receiving criticism on social media. River draws attention online as netizens react to his post. Ano ba yung pinost niya?
Sabi pa ni River, doon daw siya sa good girl inside and out. Pilipinas, onti na lang magiging River. Si enabler pala. Hindi, siguro, boyfriend kasi ito eh. Siyempre, alam ka namang pabayaan niya yung girlfriend niya, di ba? No-brainer na yan. Automatic naman yan. Siyempre, yung likod ng girlfriend niya, nandoon siya. Hindi naman pwedeng hindi. Iiwan niya sa ere dahil normal yan. Walang kabash-bash dito siguro. Alam ka namang i-bash mo yan, i-bash mo yan kung iniwan niya bigla-bigla yan, di ba? Pero okay lang yan, hindi Ito, confirm, yung sister ni Claudine ko. Nag-set daw sa private. Kanya-kanyang tago. Hindi, mas maganda na ito. Mas maganda na itong ganitong depensa kasi yung daldal sila ng daldal. 'Di ba? Okay na 'yan. Malaman na lang natin sa dapat ang paproblemahin nila yung magulang nila. Pag na-clear ng magulang nila yung yung sarili nila do sa mga anomalya sa flood control projects na 'yan. Mabibindicate naman siguro sila, 'di ba? Pero intindihin nila yung yung taong bayan. Kasi hindi biro yung yung pagnanakaw na nagawa eh. Maaring hindi kayo doon i-depensa niyo yung sarili niyo. Pero yung galit kasi ng tao wala mapaglagyan. Kasi tinan mo yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Na supposed to be yung sasagip sa tao, wala. Mga ghost projects or minsan substandard. Na hindi dapat ganun eh. Supposed to be. Pag may gumawa ng project, dapat tatagal yan at least kahit mga 30 years, 50 years. Pero hindi ganun na nangyayari eh. 'Di ba? Billions ang nawawala talaga. Billions. 'Di ba? Maaring magdahilan kayo na wala kayong kasalanan pero ang malinaw kasi may nawalang tax. May nawalang pera na hindi malaman kung saan napunta. At nagkataon na sangkot yung mga kumpanya ng magulang nyo. Siyempre magagalit ang tao doon, di ba? Hindi, alam ko, magaganda naman ang pinag-aralan nyo. Hindi naman kayo mga tanga siguro para hindi nyo maintindihan na nagagalit yung mga tao. Di ba? Sayang naman yung perang ibinuhos sa edukasyon nyo kung tatanga-tanga kayo. Di ba? Alam ko na iintindihan nyo yon. Kaya, let's see, mga kababayan ko. So yun lang muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.